oceans rise and down this road, I will survey you above the stone. Father, you are King of blood to blood. I will lift you, know you are God. Rest my soul, Christ alone. Know His heart, quietness and trust. When the oceans rise and down this road, I will survey you above the stone. Father, you are King of blood to blood. I will lift you, know you are God. I will lift you, know you are God. I will lift you, know you are God. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito pong muli si Sister Miling Waganan, bumabati muli sa inyong lahat ng magandang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong text sa umagang ito ay matatagpuan sa Lamentation o sa Tagalog, Panaghoy, chapter 3, verse 37. Sabi po rito, walang anumang bagay na mangyayari na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Purihin ang kanyang salita. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat, sa iyong paggabay, sa kalakasan na pinagkakaloob po ninyo sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Lord, tinataas kong muli ang mensahe para sa umagang ito. Basbasan niyo po ang iyong mga salita at maging ang lahat ng makikinig. Basbasan niyo nga po at buksan po ninyo ang aming mga spiritual ears upang maunawaan po namin ang nais po ninyong malaman na sa iyong mga salita. Ganon din po ang iyong abang lingkod, hinihiling kong muli ang iyong banal na espiritu na siyang manguna sa mensaheng ito. Kayo po ang aming mensahero, ako lamang po na iyong lingkod, abang lingkod ang iyong gagamitin. Pinagkakatiwala ko po ito sa inyo. Salamat po, God. In Jesus' name, Amen. Ang topic po natin sa umagang ito, mga kapatid, ay lockdown. Pinag-utos ng mga pangulo sa lahat ng bansa ang lockdown dahil sa COVID-19 na sa ibang kahulugan is to stay at home. Sa literal na pangyayari, may dalawang mahalagang purpose ang lockdown. Ang una po ay upang di tayo makapitan ng virus o ng COVID-19. At ang pangalawa, upang ang mga may tama na o ang mga nag-positive sa COVID-19 ay di na makahawa pa. Marami ang mga sumunod sa batas o utos, pero marami din ang lumabag. At di lang sila lumabag, kundi sila pa yung panay ang reklamo. Naalala ko tuloy ang istorya ng mga Israelites
noon sa Old Testament. Nagalit ang Diyos sa kanila dahil sa kanilang karireklamo. Kaya't ang Diyos ay nagpadala ng anghel na mamumuksa at pinuksa sila at marami ang namatay sa ilang at hindi na nakarating sa Promised Land. Sa mga balita, nakita natin na may similarity ang mga pangyayari sa ngayon. Buti na lang, hindi na tayo under the law, kundi we are living now under grace of God. So, kung hindi, ay maaaring nangyari din ang mga nangyari noon sa mga Israelites. Sabi ng text natin, walang anumang bagay na mangyayari ng hindi kapahintulutan ng Diyos. Ni Yahweh. So, bibigyan po natin ng meaning ng word na lockdown at purpose nito ayon sa salita ng Diyos. Ang letter L po ay look unto Jesus. Look. Naniniwala tayo na ang Panginoong Hesukristo ay makapangyarihan sa lahat, di po ba? Ang imposible sa tao ay walang posible sa Kanya. O sa ibang salita, ang hindi natin kayang mga tao ay kayang-kayang gawin ng Diyos. So, ang naging problema ng maraming bansa dahil sa virus ay kayang sugpuin ng ating Panginoon kung tayo'y mananalig sa Kanya na kaya niyang gawin ito. So, sabi sa Hebrew 12:2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ituon natin ang ating Panginoon, ang ating paningin sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya, anumang problema ang nararanasan natin, financial man ito, sakit man ito, o anumang klaseng problema, siya ang may magagawa. Siya ang makakalunas sa ating mga problema. Kung meron mang mga taong tumutulong sa atin para matugunan ang ating problema, ang Panginoon pa rin ang kumilos upang matugunan o masolve ang ating problema sa pamamagitan ng taong Kanyang ginamit. Sa Romans 8:28, ang sabi niya, all things work together for good for those who love Him. So ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay siya ang gumagawang kasama natin. So ang lahat ng ating mga problema, siya pa rin. Sa Kanya pa rin natin dapat ipagsamo dahil siya ang makapangyarihang Diyos, hindi nagbabago noon hanggang ngayon. Ang letter O is obey. Sa Romans 13, Romans chapter 13, verse 1 to 5, ang sabi niya, ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos, at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Verse 3, ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama,
ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan ka nila. Verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo, ngunit matatakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil iyon ay matuwid. Sabi ng ating binasa na walang pamahalaan na di itinatag ng Diyos at sila nga ay may kapangyarihan na magparusa sa mga lumalabag o lumalaban sa mga pinuno ng mga pamahalaan. Ang sabi pa, sila ay mga lingkod ng Diyos sa ating ikabubuti at sila nga ang nagtakda at sila ang nagtakda ng lockdown, kaya dapat maging obedience tayo upang masunod natin ang utos ng Diyos na pasakop tayo sa pamahalaan. Ang letter C is communication. Nung wala pang COVID-19, puro trabaho ang ating ginagawa, di po ba? Mayroon pang iba dyan na halos hindi na makumusta ang kanilang kasambahay. Kaya para sa akin, ipinahintulot nga ng Diyos na magkaroon ng COVID dahil may purpose. Nagkaroon tayo ng time na makita, makausap sa pamamagitan ng social media ang ating mga loved ones, friends, at mga kakilala sa iba't ibang bansa. Napaalalahanan natin sila at naaliw natin sila sa kanilang mga kalungkutan through the Word of God. Nabigyan natin ang iba ng encouragement dahil we communicate with them. Kaya kung tayo'y naging mapag-observe sa nangyaring ito, marami tayong natutuhan. Communication is one of the purpose why we suffer about this COVID-19. Ang letter K is no. Sa 1 John chapter 2 verse 4, sabi niya, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Sinungaling ang nagsasabing kilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa mga utos. Sabi ng ating binasa, pinaliwanag ko kanina yung nasasaad sa Romans chapter 10 na ipinag-uutos ng Diyos na tayo ay pasakop sa pamahalaan o sumunod tayo sa mga batas na ipinag-uutos o ipinatutupad nila. Ngayong panahon ng lockdown, uulitin ko, ang mga namumuno sa lahat ng bansa ay mga lingkod ng Diyos at sila ay may kapangyarihang magparusa sa mga ayaw pasakop sa kanila dahil yon ang kanilang tungkulin. So, kung ayaw mong matawag na sinungaling, sumunod ka sa pinag-uutos ng pamahalaan
At ito ang magpapatunay sa atin na kilala natin ang Diyos. Ang letter D is discern. May nakausap ako nung buwan ng Abril. Sabi niya, naipaisip daw sa kanya na kaya nagkaroon ng COVID ay upang makulong ang mga tao sa kanilang mga tahanan para daw magkaroon ang mga tao sa kanila para daw magkaroon ng time ang bawat pamilya na sama-samang magpuri sa Diyos. Praise God, kako, dahil inireveal sa'yo ng Diyos. Kaya tinanong ko siya na ginagawa ba ninyo yung inireveal sa'yo ng Diyos? Ang pamilyang sama-samang nagpupuri at sama-samang nananalangin ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sabi nga nila, a family that prays together stays forever. So, hindi lang yung mag-pray. Dadagdagan ko yung sabi ng kasabihan na dadagdagan ko ito na hindi lang sama-samang manalangin, kundi dapat ang pamilya ay sama-samang magpuri sa Diyos dahil ito ang kanyang ikinalulugod sa kanyang mga anak. So, talagang kaya't ang lockdown ay marami tayong natutuhan kung tayo'y naging mapagmasid sa ating kapaligiran at ating binasa ang kanyang mga salita, ating binuloy-bulay ang kanyang mga salita, i-reveal niya ang kasagutan ng ating mga katanungan kung bakit nangyari ang mga ganitong problema. Ang letter O is overcome. Sa Romans 12:21, ganito ang kanyang sinasabi, "Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama." Ang example ko dito ay yung sinabi ng asawa ni Job sa kanya. Sabi ng asawa, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Napakasamang payo ng isang asawa, di po ba? Sa verse 10, sinagot ni Job ang kanyang asawa nang sabi, kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Bilang ito ay sinabi niya bilang paalala sa kanyang asawa. Kung minsan nagiging katulad tayo ng asawa ni Job, pero bilang mananampalataya, halimbawa, may isa sa atin ang nag-iisip ng di mabuti, kailangan nating paalalahanan ng maayos na pananalita upang matulungan nating mabago ang di maayos na pag-iisip at pananalita ng isang tao. So, sa ganong paraan, madaig natin yung masama sa pamamagitan ng mabuting payo o paalala sa mga nalilinlang ng kaaway. Sabi nga sa Ephesians 6:12, hindi tao ang kalaban natin, kundi ang mga espiritu ng kasamaan sa himpapawid. So,
Sila ang kailangan nating daigin upang manaig ang mabuti. Amen po ba? Ang letter W is watchful. Watchful. Sa 1 Corinthians 16:13, 1 Corinthians 16:13, ang sabi niya, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang COVID na ating naranasan ay hindi nakaila sa atin na ito'y nangyari dahil sa kapahintulutan ng Diyos upang tayo ay paalalahanan na maging handa dahil anumang oras ang Panginoong Hesus ay babalik upang kunin ang mga matiyagang o nagtitiyagang, naghihintay at mga nagmamahal sa Kanya. Kaya ang sabi ni Pablo dito nga sa 1 Corinthians 16:13 na tayo ay dapat magpakatatag at magpakatibay sa ating pananampalataya. Anuman ang mangyari, lumapit at kumapit tayo sa Kanya at huwag tayong manlupaypay. Baka sa oras ng ating panghihina ay siyang Kanyang pagdating. Anong mangyayari sa atin? Siguradong maiiwan tayo ng first trip. Alam po natin, ang first trip ay yung tinatawag na rapture. Kung tayo ay laging matatag at sumusunod sa kalooban ng Diyos, siguradong tayo ay hindi maiiwan. So, ang paalala ni Pablo ay maging handa tayong lagi. Ang letter N, at ito yung last letter ng lockdown, is near. Near o malapit na, sabi niya. Sabi ng Bible. Sa Revelation chapter 1 verse 3, sabi niya, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. So, sabi ng ating binasa, ang bumabasa, ang nakikinig, at ang tumutupad sa nasa aklat. Ano ba yung aklat? Ito yung ating binabasa na salita ng Diyos. Sabi niya, mapalad. Bakit kaya sinabi ng Biblia na mapalad ang mga sumusunod at nagbabasa at tumutupad, nakikinig at tumutupad sa mga salita na nakasaad dito sa Biblia? Dahil mapalad, dahil siguradong tayo ay makakasama sa Kanyang kaharian sa pagbabalik ni Kristo upang kunin ang mga naging masunurin sa Kanya. Time is near. Kaya't huwag nating ipagwalang bahala ang ating binabasa, naririnig na salita ng Diyos. Kaya't ang COVID-19 ay ipinahintulot ng Diyos na mangyari upang paalalahanan ang lahat ng tao na magsisi, magpakumbaba sa Diyos at manalig sa Kanya. Purihin ang Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Salamat po muli, Ama, sa iyong mga salita
na patuloy na nagpapaalala sa bawat isa sa amin na kami nga po ay maging handa. Anuman ang aming nararanasan, tulungan niyo po kami, O God. Inaamin po namin na kami po ay mahina. Salamat po, Diyos, sa iyong mga pangako na aming pinanghahawakan, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Bagkus, Lord, tulungan mo kami na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa iyo. At kami po ay patuloy na lumalapit, kumakapit sa iyo, dahil kayo ang aming Diyos na makapangyarihan, na makagagawa sa ikabubuti ng iyong mga anak. Ganon din po, Lord, hinihiling po namin ang kapayapaang nagmumula sa inyo upang sa mga susunod na araw, anuman po ang aming gagawin, ay kami po ay merong kapayapaan. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming samot dalangin na may pasasalamat. Amen.